And then, of course, kailangan natin magbayad ng taxes and licenses. Taxes muna yung pag-uusapan natin. Coach, kakapasok ko pa lang naman, baguhan pa ako, may business registration na ako, coach. Okay, so yun, magbabayad ka ngayon ng taxes. Paano ako, coach? Wala akong taxes, wala pa akong business registration, pero gusto ko na mag-catering. I-compute mo pa rin yung taxes. Okay? May reason kung bakit. Dahil pagdating ng panahon, hindi ka na magbabago-bago pa ulit. I-compute mo na ahead of time. Kasi eventually, you will register your food business dahil kailangan mong mag-invoice, sales invoice. Now, kasama doon sa taxes ay licenses. Ano yan, coach? O, di ba? January 2026, bago lang tayo nag-register ng ating food business. May binayaran ka ba? Magkano? So yung bayad na yun, i-divide natin yun into 365 days or whatever, no? And then, ako, I always add 5 pesos, minimum 5 pesos for the licenses alone sa produkto na lumalabas sa tindahan namin. So for example, nagbebenta ako ng beef taco. Okay? For every beef taco, meron ako doon 5 pesos. That goes to the licenses. So ngayon, hindi ka na mag-worry na, magbabayad ako ng 60K for my renewal. Okay? Other than that, packaging expenses. 'Di ba? Ang mahal ng packaging. Yung cake mo, 600 pesos. Yung packaging, 150. Ang mahal na mag-branding ng packaging ngayon. So I will also give you a secret later on kung paano na ma-lessen yung inyong mga packaging cost, no? And then other than that, may inad ako dito na hindi nyo nakikita sa Google.